nung nadinig mo yung mga ganong kataga? I mean, what did you think? How did you feel about it? Ako, yun nga eh. Obviously, yung mga ganong klaseng mga pahayag, wala sa lugar eh. Diba? Parang hindi naman tayo nag-iinuman sa tabi-tabi. Nasa Congress ka, nasa isang hearing ka, na seryoso yung pinag-uusapan. I get that he was trying to make a point na why should people be punished for their thoughts, parang ganon. Yeah. Pero 'di ba, meron namang 100 example na pwede to make that point. Para sa Precisely. akin, very telling na ang utak niya doon kaagad pumunta sa nakita niya si Ann Curtis at meron siyang mga naramdaman, 'di ba, nag-iinit siya, etc. Parang ano eh. Alam mo ba 'yon? Sobrang misplaced, sobrang unnecessary. Sa totoo lang, bukod pa doon sa kabastusan, ayoko nang malaman eh, ano yung mga nasa loob ng utak ni Bong Suntay eh, kung ganyan lang pala eh. 'Di ba? Parang hindi na dapat, kumbaga sabi nga nila, 'di ba, TMI, too much information. Ayoko nang malaman yung mga ganyang mga laman ng utak mo pag nakakakita ka ng mga magagandang babae dahil 'di ba? Nakakabwisit eh. Tapos yun nga eh, yung Go binanggit ahead, mo, sige. yung binanggit mo, nag-double down pa. Napakasimple naman na nung nag-motion si Congresswoman Zamora, na by the way, estudyante ko pala once upon a time. Sa UP? Sa UP Law. Sa UP Law. Okay. Oo. Nung nag-motion to strike from the record, gaano ba namang kahirap yung sabihin niyang, I apologize kung merong na-offend dito sa aking sinabi, and di ba, I am willing to have my remarks taken from the record. Nilaban pa eh, no? Madami na ako na-experience na ganyan, di ba, na merong ma-offend dun sa sinabi ng isang member, mag-move to strike. More often than not, yung tao will acknowledge, di ba, na-offend kita, I apologize, hindi yun ang intention ko, and sige na lang, strike nyo. Pero dito parang, akala mo kung anong prinsipyong mabigat yung pinaglaban niya eh. Na, meron pa siyang explanation, meron pa siyang tapos parang fine-frame pa niya as freedom of speech. Yeah. Nag-manifestation pa after yung butuhan eh. Na parang pinapalabas pa niya na somehow siya yung naapi dito dahil siya daw ay sinensure dahil sa kanyang sinabi. Maging klaro tayo yung ganong klaseng lingwahe, pinaparusahan na yan sa batas. Meron tayong Safe Spaces Act which specifically prohibits yung ganyang klaseng sexist and misogynistic remarks. Yeah. Pero mukhang hindi yata siya aware eh doon na sa ganong klaseng patakaran eh. Pero set aside yung legality of it, 'di ba? Parang poor taste lang talaga, 'di ba? Wala sa lugar, hindi kailangang sabihin at napakadali namang mag-apologize for it pero hindi 'yun ang ginawa niya. Nagsalita pa dun sa hearing, nagpa-interview pa pagkatapos nun, lumabas pa sa TV, saying the same thing, doubling down. At yun talaga eh, yun talaga yung lumalabas talaga dito yung totoong pagkatao eh. Yan, tsaka yung namimiloso po, di ba? Pagkatapos nung desisyon ng komite doon, to strike off the record yung kanyang mga sinabi, di ba? Meron pa siyang pamimiloso po. Yung sinasabi niya, I just wanna know kung ano yung talagang sinabi ko para, kumaga, for guidance supposedly, no? Baka sakali magkamali rin yung iba, masabing ganung word, no? May huwag na tayo magtanga-tangahan o maglokohan dito, no? Parang napakabobo naman natin ng mga nanonood. Pati yung mga kasama yung mga congressman dyan, parang mga napakabobo naman na hindi nagigets kung ano yung talagang issue, hindi ba? That's what I find very, very insulting eh. Ako na nanonood lang eh. Siguro kung nandun pa ako, lalo ako nabuisit eh. Pero yun nga eh, di ba? Yung style na ganun, yung magsasabi ka ng ganyang kabastusan, tapos pag kinall out ka, parang basically, ano ba kayo? Masyado naman kayong seryoso, di ba? Wala naman akong sinabing mali ah. Pero sa katotohanan, ano iisipin ng taong kausap mo? Sinabi mo, nag-init ka, tapos kung ano-ano na-imagine mo. Yun. Di ba? parang ginagawa pa niyang tanga lahat ng taong nakinig eh. Na parang, kayo, masyado naman kayong malisyoso. Pero yun nga, yan ang classic defense ng mga taong ganyan. Di ba? At yung ganyan ba dapat file ng ethics complaint? Dapat, pero ironically, the fact na strike out from the record, baka mabar yung ethics complaint. Kasi technically Kasi nawala na. hindi nasabi na strike out eh.
It's a Normally yan, sa aking tama. pag-aalala, kasi meron akong na-experience na ganyan. Meron ding nagsalita, may nag-motion to strike, tinanggal. Ang nakalagay sa rules dati, hindi ko alam kung binago na nila, kung yung na-strike out na bagay, yung sinabi on record, ay para ma-action na ng Ethics Committee, kaagad-agad, dapat immediately after, i-refer ka agad to the committee Yeah. for action on the floor. Wala nag-motion ng ganun. In fact, parang after the vote was taken and it was stricken out, ang naging response ni Congresswoman Zamora, we're not censuring anyone. Diba? So kung ako yung abogado ni Bong Suntay, yun ang i-raise kong defense if somebody files an ethics complaint laban sa kanya. Although, dahil nagpa-interview pa siya pagkatapos at dahil lumabas pa siya sa TV pagkatapos, yun ang isang posibleng maging handle. Kung merong isang mamamayan na magfa-file sa Ethics Committee, ang pwedeng gawing basis yung mga statements niya na ginawa sa TV interviews after the fact. May naisip ako diyang parang possible challenge, no? Although I totally get your point, Attorney Barry, na dahil in-strike off the record dyan, basically, it's as if it was never said, di ba? Pero, on the other hand, live yun eh. Okay? Strike off the record doon sa record ng Congress. Pero naka-live yun. Nagkaroon ng mga quote cards, nagkaroon ng mga videos, replaying it over and over again. So even if you pretend that it was never said because of the House rules, it was actually said, and that actually put the institution in disrepute. Talaga na that reflected badly on the institution, not just on the congressman involved. So perhaps the argument can be made, aside from the fact that they also talked about it after the hearing. Diba? So, baka pwedeng makabuo pa rin ng kaso o reklamo, hindi po ba? Oo, although yun nga sa aking pagkakaalala, very specific yung House rules for statements made either in plenary or in committee. Yun ang point. Na kapag strike out na yan and hindi immediately ni-refer for action after yung and nag-move on na to other business, hindi na pwedeng i-take cognizance ng Ethics Committee. Pero sabi ko nga, ang work around doon, dahil, gaya ng binanggit mo, lumabas sa iba't iba. And then, siya naman, imbes na tumahimik na lang, na-feel pang compelled na magsalita at ulit-ulitin. Yun, ibang statements na yun. And obviously, yung mga statements made in other venues, pwede pa rin namang gamitin as a basis. So sa tingin ko, kung mayroong interesado mag-file sa kanya, pwede pa rin yun ang gawing batayan at in a way masisircumvent yung fact that it was stricken out dun sa committee record. How about yung the person involved herself, si Ann Curtis, pwede ba siyang dumulog sa mga kinaukulan using the Safe Spaces Act? Well, ako tingin ko pwede. Pero ang isang problem kasi dito nga, merong absolute privilege ang mga members of Congress. They can't be held to account for any statements made outside of Congress. So ang recourse lang, magpa-file ka sa Congress mismo. Diba? Hindi, pero diba yung mga katagang sinabi niya outside Congress? Yun. Yung mga niya, yung mga kung inulit yung mga pero hindi ko kasi alam kung inulit niya uli yung statements. Alam ko na lang dinidepensahan na lang niya later on Pero outside of yung mga yun, generally speaking, pwede siyang i-call to task for that. Hindi, bali ba ito pa yung isang hindi ko maintindihan Yung mismong ginagawa niya, kasi di ba, wag natin kalimutan, this was supposedly part of his defense. Di ba parang dinidepensahan niya si Sara Duterte dito Na actually yung palang tingin ko medyo inappropriate na Pinag-uusapan pa lang dito, sufficiency of substance So sinusukat pa lang kung yung mga allegations made in the complaints, if assumed to be true, actually suffice, diba, to support an impeachable offense. So hindi ko maintindihan bakit sa ganitong punto pa lang, siya, na hindi nga abogado nung taong ini-impeach, ay nag-raise na ng mga ganyang klaseng depensa on behalf of yung taong respondent in this case. Ako parang medyo maski yung timing medyo alangan ng konti. Mas appropriate yan kung yung actual presentation ng evidence
and sinasagot mo yung ano. Pero ito parang meron na siya kagad depensa sa utak niya. Even at this early stage of yung proceedings, which again, parang inappropriate. Pag ganun ba, parang lumalabas, are you saying na mukha siya nag-aabogado kay Sara Duterte? Parang hindi naman obvious kanina. Hindi ba obvious? Yun Parang nga hindi. Ako nga, nakakatawa dito. Alam naman nating lahat na political process ang impeachment. Pero nagkaroon ka nga ng Duterte versus House of Representatives, di ba? Yung desisyon ng Supreme Court. At pinaalala ng Supreme Court doon na despite yung political character ng impeachment, meron pa din siyang parang judicial function. Di ba? Parang ganon. It has a judicial character. And therefore, ini-enjoin yung mga participants, congressman ba yan o senador, to observe certain standards, di ba? Evidentiary standards and all that. So, hindi ba dapat mag-apply din yan dito? Na kahit na obvious naman na ikaw ay DDS at yan ang magiging boto mo, medyo magano ka naman, di ba? Magtimpi ka naman. Maaga pa yung proseso eh. Hintayin mo na yung actual na tamang panahon para erase yung mga ganyan. At yun nga, pumili ka naman ng mas maayos-ayos na example kung yun yung punto mong gustong i-make yun. Curious lang ako kung paano didepensahan ng mga DDS itong mga ganitong kataga, no? Although kayang-kaya naman na depensahan yung mga dating kababuyan at kabastusan ni Tatay Digong, no? Which were worse. In the same way na yung mga ginasabi nila dati, joke lang, masyado naman kayong seryoso, masyado kayo yung malisyoso, di ba? Yun eh. Yan naman ang classic defense ng lahat ng mga harasser sa mundo eh. Di ba? Di ba? Sobra ka naman, di ka na mabiro, masyado naman kayong sensitive, di ba? Parang gano'n. Parang yung sasabi mo nga tama ka eh. Ang burden pa nasa atin. Di ba? Tayong na-offend, tayong tingin natin mali yun, hindi lang talaga tayo makaintindi ng joke. Diba? Panahon na talaga, long past time, naguhitan na natin itong mga ganitong klaseng pananalita, yung ganitong klaseng behavior. Parang, alam mo ba yun? ang dami na nating dapat natutunan. May mga batas na tayong pinasa. Supposedly, mas meron na tayong pinapalaganap na kultura ng ganito. Kaya agree ako sa sinabi mo eh. Napaka-problematic ito given na ginawa ito ng isang tao na halal na opisyal. Mataas na opisyal, national elected official ang isang kongresista. Tapos kung makikita ng mga tao na ganyan yung kanyang ugali, ano pa may expect mong ehemplong susundin nila? Acceptable naman pala yan eh. Okay lang yan eh. Yun nga yung gusto nating magbago eh. Kaya nga, meron na nga tayong Safe Spaces Act eh. Kasi nga, kinikilala natin na yung maaring joke sa mga ibang tao, nakakasakit na yun doon sa mga taong nagiging object nung joke na yun. Yung mga pagsipol-sipol, yung mga casual misogyny na, ganda mong miss, ganyan, etc. etc. Ano na yan eh? Kinikilala na natin yan na mali eh. Dahil maaring sa'yo, hindi, wala lang yan. Pero doon sa taong has to face that, undergo that on a daily basis, napaka niyan, di ba? Masakit yan, nakaka-stress yan, nakakainis yan, at hindi na sila dapat dumadaan sa ganun. Ngayon, makikita mo yan sa isang congressman ng Quezon City. Sa Quezon City, bawal bastos. Mayroong ordinance. Correct. Napakahigpit dyan sa inyo? Ano ba naman? Di ba? Parang ako talaga, ewan ko. Kaya nga sabi ko sa iyo, parang dismayado ako na congressman ko pa yan. Okay, pero I hope somehow he would learn his lesson from all this, no? Sana. Sana, pero hindi ako encouraged by the fact na, sabi ko nga, napakadali na ang response dun sa nag-motion si Congresswoman Zamora ay, di ba, I did not mean to give offense. Hindi yun ang intensyon ko dito. I was merely making a point. I apologize kung meron. And sige, if my colleagues feel na dapat strike from the record, then I will not object. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Di tapos. Ginalang pa natin siya. Kasi parang, nagkamali naman pala. Di ba? Yun lang yun. Di ba? Pero hindi eh. Parang may yabang pa eh. Yung pa yung na parang ako yung inaapi dito. Karapatan ko to. Karapatan mo magsabi ng kabastusan? Karapatan mo na
dinamay pa si Antertis, di ba? Good God. Doon sa kanyang, parang, yun yung attitude na talagang nakakabwisit eh. Di ba? Sa ganitong klaseng sitwasyon. Kasi wala man lang pagkilala na nag-overstep siya eh. O mali eh, yung ginawa eh. Parang sabi mo nga, gaslighting, which is exactly what it was, diba? Tapos yung kanya sasabihin na nothing illegal or nothing immoral, parang ano ba naman? Ako wala raw sexual dun sa binanggit niya, di ba? Dito eh. Binanggit niya wala raw sexual. Ano yung? Baka tangalan tayo mga nakapanood. Napaka-clear. Exactly. Napaka-clear naman nung kanyang inuendo eh. Diba? Parang, naman. Kumpang, yun nga, gagawin ka pang bobo eh. Yung pa yung point eh. Pero yun na nga, yan na yung kalakaran ng mga bastos. Sana nga, maging leksyon to sa, kung hindi man sa kanya, at least sa iba.